ang buong Jeju Island Raid Arc. Ang pakikipaglaban hindi lamang ng mga Japanese S-rank hunters, hindi lamang ng mga Korean S-rank hunters, kung hindi maging nitong si Sung Jinwoo kontra sa Ant King. Ang napakaangas na aura farming na naman nitong si Jinwoo at kung paano makikita ng buong mundo kung gaano siya kalakas. Dito din natin makita ang isa sa pinaka-the best na arc, kung paano kaharapin ng mga S-rank hunters ang isang kalaban na hindi nila matatalo kahit na anong gawin nila. At kung paano ipapakita ni Jinwoo na napaka-basic lang para sa kanya na talunin ang ganito kalakas na kalaban. At kung paano makakapasok sa Shadow Army ang isa sa pinaka-loyal, pinaka-the best na shadow niya na merong pinakamataas na rank matapos nilang makumpleto ang Jeju Island Raid. At tama kayo guys, buong Jeju Island Raid arc ang tatalakayin natin sa video ng ito. 10 chapter, kaya sinisigurado ko sa inyo walang cliffhanger, hindi kayo mabibitin at makikita nyo talaga ang buong eksena ng arc na to. Kaya naman wag na nating patagalin pa, let's go! Nagsimula ang raid na ito sa pagdating nitong si Choi Jong-in at ng iba pang mga Korean S-rank hunters na nakasakay sa isang chopper habang inaatake ang mga papalapit at ang mga pasugod na mga lumilipad na langgam. Sinubukan yung pigilan ni Choi Jong-in gamit ang kanyang mga flame spears, ang mga normal na magic attacks niya. However, hindi yun sapat. Napakatitigas na ng mga langgam na to guys dahil nag-undergo na nga sila ng evolution. Kaya naman kinailangan pa nilang mag-launch ng isang mas malakas, mas matinding degree ng flame magic para mapatay ang mga ito. Kaya naman sinabihan ni Choi Jong-in na mag-brace daw ang chopper dahil baka magkaroon nito ng back impact. At hindi lang yun, after niya makita na epektibo to, tumalon na siya pababa ng Jeju Island mismo at agad niya nang pinatay ang lahat ng mga langgam na malapit sa proximity. Then after that, sumunod namang bumaba ang iba pang mga S-rank hunters mula sa Korea, mula sa chopper para simulan na nga at i-commence na ang raid sa S-rank gate na ito na ang Jeju Island. On the other hand naman, ang mga Japanese S-rank hunters ay may kani-kanila ding serbisyo. Unlike the Korean S-rank hunter guys, hindi sila nagsama-sama. Dinivide nila ang kanilang grupo into 3 teams, ang Alpha, Delta, Beta, habang ang natitira pang ibang miyembro ng S-rank na Japan Hunters ay nanatili sa rear para magsilbing defense naman ng kanilang headquarters. At first, okay na okay, minamaliit pa nila ang mga normal na mga langgam na ito dahil S-rank na sila guys. Syempre kayang-kaya nila ito. Pero makikita natin sa video na ito kung paano unti-unting magbabago ang kanilang emosyon kontra sa mga langgam. Pero ang pinakaunang pumasok sa hideout ng mga langgam ay ang mga Korean hunters. Makikita natin dito guys na nakapasok na nga sila sa loob ng crater ng volcano. Hindi lamang yon, nag-create din itong si Choi Jong-in ng mga flame wires. Isang flame prison gamit ang kanyang ability para masigurado na hindi makakatakas ang mga langgam mula sa loob at hindi din naman basta